Okay, so mga kapwa kong manalayag na nagbanonoklas, ito naman tayo sa ating video, and this time it is movie review ng Joker 2. Joker 2 na lang kasi di ko alam paano i-pronounce yung pangalan nyo. Full ID, Dikwa ba? No. Basta Joker 2. Ngayon, this video will be a long one. Hindi dahil sa madami akong kailangan sabihin sa video, but more of like, yes, more of marami akong comment or rather sharing may kinalaman dun sa movie. Pero doon muna tayo sa review, tapos after the review sabihin kong spoiler alert, kasi even though di naman ako magsasabi ng spoiler dahil magkikwento ako, mag-share ako regarding sa movie, eh baka ma-spoil yung movie in a sense. So doon muna tayo. So cinematography wise, I'll give it 10 over 10. It should have been R18 at R16. Mas worse pa rin yung Deadpool, pero may mga parts lang talaga na kailangan talaga ng patnubay na magulang, kailangan ng paliwanag lang sa mga bata, lalo na yung hindi pa exposed sa mga ganung klaseng mga pangyayari or mga topics, kasi talagang dark siya. Pero I mean, gets naman yung story, gets naman yung pinupunto nung movie in a sense, and it shows yung importance ng mental health, shows yung importance ng meron talagang tamang parenthood, kaya hindi basta-basta nag-aasawa, hindi basta-basta nagiging magulang, kasi kung paano mo erase yung bata would really affect the next generation, the next generation, the next generation. Karamihan ng mga criminal, bully, misguided people, diba? Ngayon nakakalungkot kasi hindi naman sa diba? Minsan misguided lang sila, na-influensya ng maling tao, or miscommunication sa bahay, hindi napakinggan, nabubuli. Pag ang tao nasaktan, nananakit din Kunyari sa bahay, lagi nag-away yung parents, lagi nabubugbog yung anak, so yung anak mabubugbog yung klase niya, and so on and so forth. So, nabugbog naman, magkakaroon ng not only physical na mga problem or physical damage, but even mental and emotional damage. So yeah, napakita rin siya sa film, and alam naman natin yun from the previous film din. So yung mga ganun, hindi na siya spoiler in a sense. So it shows the importance not only of mental health, but emotional health as well. And syempre, para sa akin, and this is speaking from experience, and mamaya mas maano ko to sa sharing ko, yung importance ng pagkakaroon talaga ng totoong pagkakilala sa Diyos, totoong relationship with God, hindi lang religion, hindi lang alam mo yung okay, ganito, ganyan. No, yung mas malalim talaga, kasi only when knowing God, na talagang knowing Him, hindi lang sa pangalan, hindi lang traditional yung papagligo pa, pero yung talaga may isa buhay, may isa puso, talaga may intimacy with God, doon mo makikita yung difference na okay, kaya pala tingin ng karamihan na parang hindi nag-work sa Lord, or para bang walang nangyari, and so on so forth, or misinterpret kasi nga wala doon yung obedience, wala doon yung surrender, wala doon yung accepting Jesus as Lord and Savior, diba? Wala doon yung pagtalikod sa kasalanan, walang totoong repentance. We say we love God, but we continue sinning. So wala talaga yung totoong sincerity sa pagkikare, wala talaga yung totoong sincerity sa pagpapagabay, and so on so forth. Madalas napapagabay tayo sa nagturo ng mundo, kabig ng damdamin, and because of that, it affects the next generation. So I'll give this film 8 over 10. The reason being, may mga parts kasi kung saan hindi ko marinig yung salita ni Joaquin Phoenix. Hindi ko alam kung ano nangyari sa vocal cords niya, pero may mga parts talaga hindi mo marinig. And meron ding parts na ano pa isang rason ko. Basta yun, mga 8 or 9 over 10. Kasi cinematography wise maganda talaga. Arrangement maganda. Musical, yung the way they want it to be, yung creativity ng paano siya ginawa. Yes. Siyempre
Alam naman na yun na hindi siya one-to-one sa comics kasi they try to do a different approach. But yun din, di ko alam kung lahat is matutuwa sa ending, but it shows and it brings yung message na gusto niya deliver. And dito na tayo sa spoiler alert. So from the 5-minute mark, if gusto nyo ng okay na yun sa inyo, okay na lang nyo na kayo review, itaputin. Ayun nyo na pakinggan ito mga share ko, that's fine. But all I can say is this, kahit somehow, kahit paano pa nakaka-relate ako dun sa film. Kasi kung hindi ko nakilala si Lord, kung hindi ko nakilala si Lord, nagpatuloy yung hate ko sa mga bulit siya, patuloy yung unforgiveness ko towards specific peoples. But thankful ko Lord dahil nakilala ko siya. Sabi nga niya, hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin magpapatawad. And sabi ko, Lord, paano? Mahirap. Pero si Lord din yung tutulong sa'yo paano. And para saan talaga napaka-importante yung relationship sa kanya kasi doon mo makikita yung parang ba talaga yung tagpo ng buhay sa pamantayan ng Diyos. Okay? Kasi parang, yes, pinakita sa film yung parang, okay, this is reality. Ito talaga nangyari sa buhay. Blah, 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 blah. That is true in a sense. Kaya nga importante magpagabay kay Lord. Kasi doon sa film, hindi sila nagpagabay kay Lord. Doon sa film, nagpagabay sila sa emotions nila, nagpagabay sila sa influence ng time, nagpagabay sila, or rather, misguided sila. That's why things happen. Yung mga abuse, yung mga bullying, yung mga naasar nga ako doon sa ano na, may parts doon na, dapat ganito, dapat ganyan, okay sana to, okay sana, naintindihan ganito. Saan yung boundary ng ganito, gano'n? So, mga gano'n. So, ang dami kasing factors talaga. Hindi mo mapiplease talaga lahat ng tao. Not every person will agree with you. Not every person will be happy for you. Not every person will care for you. Pero yung ultimate mag-care at talagang nagmamahal at may plano sa'yo ay si Lord. And it may not always go the way we want it to go. It will not always go para natin ginustong paraan and so on and so forth. But knowing Him deeper and trusting Him deeper and obeying Him. And as you grow in that intimacy, kaya doon mo makita na okay. Parang si Abraham na testing niya na okay. Pagkatiwala ako si God. So pag sinabi niya na ibigay ko yung anak ko, alam ko siya din naman magpo-provide. So sige, sunod ako. Naniwala ko may dahilan si Lord sa lahat. And so with Isaiah and so with and so forth. Here are the plans in my heart, that is God's purpose that prevail. And sabi din sa Isaiah din na Isaiah 55, 8 to 9, nakalimutan yung saktong words eh. Pero, yun na. Yung way ni Lord ay hindi tulad sa way ng tao. Thoughts ni Lord hindi tulad sa thoughts ng tao. Tulad ng langit na mas mataas kaysa sa lupa. Karoon din yung thoughts ni Lord. It's way higher. It's way, yung thoughts niya is higher din kaysa sa atin. And yun nga, do not lean on our own understanding. Trust the Lord with all your heart. Lean not in your own understanding, but all your ways acknowledge Him, He will keep your path straight. Yun yung ano ni Lord, even nung panahon pa ni Adam sa ni Eva, na complete dependency sa kanya. And the people say, hindi parang one time. No, not really. Dependency sa kanya, kumbaga, okay, magplano ka, sige, go. But, handa ka bang ipabago or ipacheck kay God yung plano ko? Lord, ito plano ko, anong alisin ko? Diba? Doon papasok yung Lordship eh. Siya talaga yung hari. Mahal na hari, ano kung gusto niyo baguhin sa plano ko? Hindi ibig sabihin magawa tamad ka, pero ibig sabihin nun, plano ka, yes, pero kung may gusto baguhin si Lord, kasi nagtitiwala ka sa niya, papabago mo. Mahal mo siya, papabago mo. Ubay ka sa akin, siya pa rin yung may last kasi siya yung hari, siya yung Lord eh. Accepting Him as Lord. And doon ko nakikita as I have my journey with God for 14 years, diba? Since I accepted Jesus Lord and Savior, 14-13 years, doon makikita na, yes, it will not always go my way. Pero sabi ng Lord, tuloy ka lang sa
trust sa akin, tuloy ka lang sa pag-obey sa akin, tuloy ka lang sa pag-share ng gospel. Yun yung pangako niya sa akin na siya na bahala sa lahat. And even yung graduation ko, diba, it is something na huminto na ako na ihingi, huminto na ako ipagdasal, pero okay, and it's all by God's grace. Yung mga iba pang blessings na dumadating sa Lord, ikaw lang, I mean, I prayed for it. Kaya nga maganda ng journal yun, mga pinag-pray mo, ano yung mga answer, ano yung mga encounter mo kay Lord, ano yung mga realization mo nung nagkuha ka kay God, ano yung devotion mo today. Napaka-importante siya. Kasi doon mo makita na, okay, nag-work pala talaga si Lord sa life ko. Minsan nakakalimutan natin, minsan hindi natin napapansin. Madalas yung mga tao, pag may problema, nanghihingi kay Lord, tapos pag sagana na, wala, nakakalimot na. Nakalimutan na nila yung ipinangako nila kay Lord. So, Lord, pagkalainin mo lang ano ko, ibibigay ko siya sa ganito ganyan, or ganito na gagawin ko, magbabagong buhay lang ako. Most of the times, nakakalimot tayo sa mga pangako natin kay Lord. Nakakalimot tayo sa mga ibinigay ni Lord, o yung mga ginawa ni Lord. Sadly, ganun tayo karapot ng mga tao. Kaya nga, importante basahin yung Bible kahit na ilang ulit mo siya nabasa cover to cover. Importante maging part ng isang simbahan na may tamang doktrina para magabayan tayo. Importante yung kahit dun sa New Testament, kahit dun sa Old Testament, diba? Titipon-tipon sila para hindi sila mapasukan ng mga maling doktrina, para hindi sila mapasukan ng mga maling impluensya. Ganun ka-importante yung pagiging isang parte ng isang simbahan na may totoong doktrina, tamang pagtuturo. Ganon din, kaya importante bakit kailangan natin basahin yung Bible. Diba, nabanggit doon sa Bible, it's good for rebuking, correcting, teaching, and training para doon sa itinadhana ng Diyos sa atin. Makita natin ano ba talaga yung tamang paglagyan ng oras, ano ba tamang paglagyan ng pera, ano ba dapat sinusunod, si Lord o emosyon, diba? Logic o si Lord. Doon natin makuhuli mo lahat na okay, ganito pa rin yun. Kahit nung panahon pa ni panahon pa nila Ada, panahon pa nila David, pare-pares na yung problema ngayon sin, disobedience kay God, independency apart from God. Yun talaga yung pinaka-problema. And kaya nga, yun yung bakit yung pinili nila yung fruit, dalawang puno dun sa Eden, yung tree of fruit of knowledge of good and evil, saka yung tree of life. Pero hindi tree of life yung pinili nila. They rather pick to be independent from God, and that is sin. Kasi hindi naman natin kaya talagang mag-decide kung ano yung tama at mali. Si Lord yung may author ng life. Dahil siya may author ng life, mas alam niya kung anong tama at mali. Kaya nga nandun yung Bible for us to guide na para talaga mabuhay sa mundo nito bilang tao habang nandito tayo. Siyempre wala pa nakakaalam kung ano yung magiging tayo when nandun tayo sa langit. Nakalagay sa Bible yun. Misinterpret lang yung part na we'll be like angels, not about magiging tulad tayo ng anghel. It's about walang marriage sa heaven, and so on and so forth. Mahaba-habang usapan, pero bottom line, ang pinakagusto na talaga i-share is yung importance ng mental health, emotional health, and yung higit sa lahat, hindi maano yung mental health mo, emotional health mo, physical health mo kung yung relationship mo kay God hindi okay. Kasi kung okay yung relationship mo kay God, everything will follow. Sa alagaan mo yung katawan mo, hindi ka na inom, hindi ka na magsisigarilyo. Kung inom ka man, tamang inom lang, diba? Pero alagaan mo, so physical health ayos. Kaya nga nung sa Old at sa New Testament, diba, makita mo yung ano yung tamang pagkain na kakainin, diba? Yun sa physical health. So kung okay din yung relationship mo kay God, nandyan din yung relationships, diba? Magpapatawad ka, aalagaan mo yung asawa mo, sasabit ka sa, or rather united kayo, hindi kayo magbabanggaan. Kung may hindi man pares ng idea, papakait kayo kay Lord para mas grow yung relationship nyo at mas united kayo as husband and wife, and 1:1, hindi 1:many, diba? So relationships, so una physical health, pangalawa relationships, at mental health, kasi you will not let anything govern your thinking. Pero yung gabay ni Lord, diba? Mental health, emotional health, hindi ka papagabay sa emotions mo, hindi ka lagi papadali sa emotions mo. Kasi nga sabi nga, tao tayo may emotions, pero hindi tayo emotions na may tao. Or in other words, hindi yung emotions natin yung dapat sinusundin natin, but it's the emotions na nakasurrender kay Holy Spirit, nakasurrender kay God.
hindi nyo pa-follow. Kasi if you would always follow the emotions, even how erratic it is, napaka-unstable na. Imagine, naniwala ko kahit once, naranasan nyo na yung first time nyo meet yung tao, pero kumukuludo lahat mo ginawa yung tao. That shows how erratic emotions are. Or, gut feeling na ganito, or emotion na ganito, ganyan. Bigla-bigla na lang change mood. If you are so governed by your emotions, bigla-bigla na lang magkawala, whatsoever. Napaka-unhealthy na. But if you are led by God and the emotion is led by God, hindi ka pagpapadaan lagi sa emotions mo. Yung beses na bigla ka magwala, well, ano ba tamang gawin dito? Nainis ako, pero ano ba tamang gawin dito? And the example dyan si David. At marami pa yung example sa Bible. So, yun sa the movie really talks about influence, mental health, emotional health, importance of listening, importance of yung tamang influence, tamang gabay. And yun din, it shows yung mga scammer ng life. That's all I can say. So, yeah. I hope sa mga nagtagal at nakinig sa mahaba nating video, thank you. And if you have any prayer requests, post nyo na sa comments. And if you have questions or may gusto lang kayo, comment ko ahead. Pero yun lang. And again, as always, go kay God kasi malapit na talaga. Nasa end times na tayo eh. May dera talaga. May darating may mga antichrist na actually. Those who does not believe na Christ yung way sa salvation at siya lang ang way sa salvation. Does not believe that He is 100% God, 100% man. Does not believe na siya yung way sa salvation. Does not believe na gano'n siya ka Lord. Does not believe that He is God. That's antichrist. And also the same way, eternal life is knowing Christ and knowing God. It's not pag namatay ka sa kami eternal life, no? Even now, through Christ alone, may eternal life. And parating na kasi talaga, kaya nga sabi sa Revelations, diba? Pag sikapin mo, mag-grow yung relationship with God, yung pag-ubi mo sa Kanya, yung faith mo. Kasi maraming mga false teachings ang darating, maraming mga false teachers ang darating. Maraming mga magpapanggap na Kristo, maraming magpapanggap na Messiah. Maraming gera, maraming tagutom, maraming mangyari. Kaya ngayon, pag nagkano ko ng world peace, hindi talaga siya nangyari. Kasi sinabi na ni Lord, pupuho ang lahat. Kuno ang lahat. Pero kumusta ang relationship mo sa amin? Kumusta ang natanggap na ba si Jesus? Kasi wala nang ibang ticket papuntang langit. Wala nang ibang daan kundi si Jesus lang. Napakaklaro yun sa Bible. Ephesians 2:8-9, Acts 4:10-11, 10-12, Romans 3:23-24, Romans 6:23. Marami ang verses sa Bible. Simula Old Testament hanggang New Testament. It's not by good works tayo saved, so that no one can boast. It is by grace we have been saved through faith. Dahil sa grasya ng Panginoon, matatanggap natin yung pag naniniwala tayo tayo kay Hesus Kristo, which is siya lang talagang daan. It's not from ourselves, a gift from God, not by good works, so that no one can boast. So, kasi ang bad news, lahat tayo doomed to hell. Talaga natin kaya ligtas sa sarili natin. Even people do, langit po, so putang even gano'n, gawa ka na mabuti, ganito kaya hindi. No. Kasi wala talagang tayong kaya gawa na mabuti. Even yung mabuti, iniisip natin is madumi, basahan. Sobrang, talaga siya, dumi talaga siya. But, alam ni Lord yun, kaya nga binigay yung anak niya. Ang way natin papuntang heaven. If we accept Him, truly accept Him as Lord and Savior, we will change. Diba? Tataligo tayo sa kasalanan, ayaw na natin yung kasalanan, hitin natin yung kasalanan. Mas lalo natin gugustuhin makilala si Lord, mas gugustuhin natin lalong ang pabago ng Lord. That's true repentance. Baga, ang good works ay result. But that's not the ticket. The only ticket to heaven is Christ. And that's it. Wala na iba. Kaya napaka-importante nga habang may oras pa na ma-receive natin si Jesus Lord and Savior, habang may oras pa, i-grow talaga natin. Hanap tayo sa Bible, sa tayo yung tamang doctrine na i-grow tayo. It's not simply good works. It's intimacy with Christ, intimacy with God. And when we grow in that part, then habang may oras pa. So, wala. Caring na. As always.
Take care. Go lang go kayo.